Breaking news, matapos atakehin ng puwersa ng Amerika ang tatlong malalaking nuclear site ng Iran. Ito ay ang Fordo, Natanz at ang Isfahan na kung saan ayon sa ulat ay napakalaki ng damage ng naturang pag-atake. Nangako ang Iran na maghihiganti sila sa ginawang pag-atake ng puwersa ng Amerika. Pero matapos ang ginawang pag-atake ng Amerika sa Iran, sinabi ni President Donald Trump na handa siyang makipag-usap sa Iran para sa nuclear deal. At pagkalipas ng ilang oras, gumanti ang Iran. Ano ang kanilang ginawa? Sino ang kanilang inatake? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng Lunes? Ngayon ay June 23, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa ginawang pinakabagong pag-atake ng Amerika sa Iran na kung saan mga kaibigan winasak nito ang tatlong malalaking nuclear site ng bansa. Ito ay ang Fordo, ang Natanz at ang Isfahan. At ang pinakabagong paghiganti ng Iran sa naturang pag-atake. Agad ito nagpalipad ng kanilang mga ballistic missiles. Hindi pa natapos ang 2 linggo na sinasabi ni President Donald Trump at dito ay magde-decide siya kung sasali ba ang United States of America sa pag-atake sa Iran. Makalipas lamang ang isang araw na surprise ang buong mundo, lalong-lalo na ang Iran, sapagat kung gaano kalakas ang pagsabog sa naturang pag-atake ng Amerika, ganon din kalakas ang pagsabog ng balita na umatake na nga ang puwersa ng Estados Unidos sa Iran. Tinawag ng Amerika ang pag-ataking ito na Operation Midnight Hammer. Hammer mga kaibigan, yung martilyo, sapagat ginamit ng Amerika ang kakaibang uri ng bomba at ayon sa ulat, Amerika lang ang meron nito. Ito mga kaibigan yung tinatawag na bunker buster bomb. Kaya pala hammer dahil kahit paman sa mountainous area of Iran ang ginawang pag-atake, ang bombang ito ay kayang bumaon ng napakalalim na metro sa lupain at doon sasabog. Karga ito ng B-2 bombers at 30,000 pounds na bunker buster ang pinakawalan ng Amerika. Ayon sa ulat, ay nagmula pa sa Guam ang B-2 bomber. Hindi man lang ito namalayan ng air defense system ng Iran at ng kanilang radar sapagat ayon sa Amerika, ang B-2 bomber napakabilis nito at dahil sa sobrang bilis, hindi ito ma-detect. At ayon sa ulat ng USA Today, dose-dosena ang mga bomba na ginamit ng Amerika at ang bawat isa nito nagkakahalaga ng multi-million dollars. Sinasabi nga ng maraming mga eksperto na ang bomba na ginamit ng Amerika ay parang testing. Bakit? Sabagat ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ng Amerika ang bunker busters. Pinag-usahan at kinumpara rin ang bunker buster ng Israel. Meron din kasing ganito ang Israel. Kaya lang, mas maliit ito kaysa sa pinakabagong bunker busters ng Amerika. Ayon sa Amerika, 125 aircraft ang kanilang pinalipad papunta sa Iran para magsagawa sa naturang misyon. Of course, galit na galit dito ang Iran at dahil dito ay tinawag pa nga ang Amerika na Greatest Satan. At isa raw itong violation sa international law dahil ang kanilang nuclear weapon ay para lamang sa kapayapaan at nangako na maghihiganti sila sa United States of America. At makalipas lamang ang ilang oras matapos ang ginawang pag-atake ng Amerika sa Iran, umatake ang Iran. Pero ang tanong, sino ang kanilang inatake? Eto mga kaibigan, ayon mismo sa ulat ng The Times of Israel, ang Iran ay umatake pala sa Tel Aviv
at sa lugar na malapit sa Nis Zayona. Maliban sa ating source na The Times of Israel, marahil ay meron tayong mga Filipino OFW na nasa mga lugar na ito, sila mismo ang makapagpapatunay na talagang umatake ang Iran. At lulubos-lubusin ko na rin ang pagkakataong ito. Baka naman maraming mga OFWs sa Israel na nanonood ng videong ito. Sana naman po ay nasa maayos kayong kalagayan. At kung meron mang mga Filipinos na nanonood ng videong ito kahit na kayo ay nasa Pilipinas, at kung meron kayong mga relatives na nasa Israel ngayon, sana nasa mabuti silang kalagayan. Yan ay isa sa aking mga idinadalangin tuwing paggising ko ng umaga at pagtulog sa gabi. Sinasali ko sa aking panalangin ang ating mga OFWs na nasa Israel. And of course, hindi lang ang OFWs, maging ang mga Hudyo. At para na rin huminto na ang gerang ito. Now, back to the topic mga kaibigan. Ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Iran, gumamit sila ng ballistic missiles. At ayon sa ulat mga kaibigan, linggo ng umaga, nagpalipad ito ng 30 na mga ballistic missiles. Ang problema mga kaibigan, aminado mismo ang gobyerno ng Israel na ang kanilang air defense system nag-malfunctions. Kaya maraming pumasok na mga ballistic missiles ng Iran sa loob mismo ng Israel. Nagtala ito ng napakalaking distraction sa mga residential areas sa Tel Aviv at sa sentro ng Nis Zayona. Pero lilinawin ko mga kaibigan, ayon sa Israel, hindi lahat ng air defense system ng Israel ay nag-malfunctions. Merong nag-malfunctions pero hindi lahat. At dahil merong mga nag-malfunctions, meron ding mga impact na nangyari sa northern city of Haifa. At ang matindi pa mga kaibigan, ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, ay hindi raw narinig ang mga sirena. Meron mang iba na narinig pero marami pa rin ang nag-malfunctions. Kaya ayon sa ulat pa rin ng The Times of Israel, ang naturang pag-atake ng Iran, nagtala ito ng 86 ka mga tao ang sugatan. Ito ay matapos na magsagawa ng pag-atake ang Amerika sa Iran. Pero nilinaw naman ng Health Ministry ng Israel na sa naturang 86 na sugatan, 77 dito ay in good condition. 2 naman ang nasa moderate condition. At 4 ngayon ang biktima na nagsasuffer ngayon ng acute anxiety. 3 naman ang sumasailalim sa medical evaluation. Ayon sa Israel mga kaibigan, buhat ng umatake ang IDF sa Iran noong June 13 hanggang ngayon magdadalawang linggo na. Sa kabuuan, nagtala na ng 24 katao ang nasawi sa Israel at libu-libo naman ang sugatan. At sa Iran naman mga kaibigan, mula nang umatake ang Israel, nagtala na ng 865 ang namatay at 3,396 naman ang sugatan. Ito ay ayon sa tala ng Human Rights Group. Sa kabilang dako mga kaibigan, sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang kanilang goal sa Iran ay malapit na nilang makamit. Anong goal ito? Ang goal nila ay upang alisin ang nuclear weapon project ng Iran. Nag-congratulate pa si Prime Minister Benjamin Netanyahu kay President Donald Trump dahil sa ginawang pag-atake nito sa Iran. Ayon sa Israel ay nagkakatotoo na ang kanilang sinasabi na never again is now. Ang tinutukoy nito ay ang nangyari noong October 7, 2023 na kung saan mahigit 1,000 mga Hudyo ang nasawi dahil sa pag-atake ng Hamas. Hindi na raw nila ito hahayaan pang mangyari at isa sa kanilang paraan mga kaibigan ay tanggalin ang nuclear weapon project ng Iran. Dahil ang Iran mga kaibigan wala silang ibang pakay kundi lipulin ang mga Hudyo. Marahil isa ka rin sa mga nagtatanong, bakit nga ba ayaw ng Israel na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran? At ganun din ang Amerika. Bakit ayaw nilang magkaroon ng nuclear weapon ng Iran? Samantalang ang Amerika ay merong nuclear weapon. At ganun din ang Israel. Ganito kasi mga kaibigan, ayon sa Israel, hindi raw totoo ang sinasabi ng Iran na ang kanilang nuclear weapon project ay para sa kapayapaan. Alam daw ng Israel na ang pakay nito ay upang pulbusin ang Israel. At bilang patunay, isa sa mga paraan ng Iran upang pulbusin ang Israel at mawala na sa mundo ay gumagamit ito ng mga proxies gaya ng Hamas ng Gaza, Hezbollah ng Lebanon, Houthis ng Yemen. At alam nyo ba mga kaibigan na ang slogan ng Yemen ay Death to America, Death
to Israel. Ito rin mga kaibigan ang slogan ng Iran. Yan ay sinasabi ng Houthis ng Yemen at ng Iran, wala pa silang nuclear weapon. Ngayon, kung ikaw ang Israel na nais kang patayin ng mga Houthis na suportado ng Iran, wala pa silang nuclear weapon, paano pa kaya kung meron silang nuclear weapon? Ano ang mararamdaman mo kung ikaw si Benjamin Netanyahu? Of course, upang maisalba ang kanilang lahi, kinakailangang alisin ito ang nuclear weapon ng Iran. At bilang patunay sa ating mga sinasabi, ibinalita pa rin ng The Times of Israel na sinabi ni Benjamin Netanyahu, Israel very close to reaching goals. Anong goals ito? Goals in Iran mga kaibigan will avoid war of attrition. Yan nga ang sinasabi ni Benjamin Netanyahu na never again is now. O isa pang tanong, bakit sumali ang Amerika? Hindi naman Amerika ang inaatake ng Iran. Well, mga kaibigan, ang Israel at Iran ay talagang napakalapit na magkaibigan at meron silang pangako sa isa't isa na kung sino ang malalagay sa kompermiso, obligadong tumulong ang kanilang aliado. At maging si Donald Trump noong unang kanyang termino bilang Pangulo ng Amerika, matagal niya nang kinokondina ang ginagawang nuclear weapon project ng Iran. Pero napalitan nga lang ito ni Joe Biden. Ngayon, na nagbabalik ito bilang Pangulong muli ng Amerika, ipinagpatuloy niya ang kanyang nasimulan at ito ay upang alisin ang nuclear weapon project ng Iran. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang sinasabi ang gobyerno ng Israel sa kung ano ang kanilang susunod na aksyon o gagawin sa ginawang pag-atake ng Iran. At ang bagay na yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga contents, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na mga kaibigan, sa ating mga kababayan na nasa Israel, mag-ingat po kayo. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!